kung mahal ninyo si Vice President Sara Duterte, straight po ang ating pagboto. O kung mahal nyo daw po si Lustay, straight daw po yung pagboto. Okay, papayag ba kayo doon sa mga sinasabi nitong mahilig sa chicks? Papayag ba kayo doon? Yung mga inendorso daw po ni Sara Duterte ay iboto daw. Nako, mahihirapan yata yung PDP, walang laban dito. Bakit po? Kasi itong mga Duterte po ay watak-watak na sila ngayon. Hindi na po nagkakasundo. Pakitang tao na lang po. Tandaan nyo, si Bongo, hindi niya si Bongo binabanatan din ni Basti. Diba? O si Hanilet at yung iba pa dyan, hindi na po magkasundo. Magulo na ang sitwasyon dyan sa loob o sa team nila. Diba? Kumbaga labo-labo na po. Kaya vote straight, PDP laban. Utusan mo ako? Ha? Vote straight, PDP laban? Sino ka ba para utusan mo ako? Ha? Ibubuto kita, Kibuloy, huwag ka mag-alala. Pero, may hamon ako sa'yo. May hamon ako sa'yo. Tumagus ka sa pader. Tumakas ka kung nasan ka ngayon. Ipakita mo na makapangyarihan ka. Ipakita mo yung iyong power. Power! Kili-kili power! Hindi kili-kili power. Yung ano mo, vibrator mo. Ilabas mo yung vibrator mo, pindutin mo. Para makita namin kung gaano makapangyarihan ito si Kibuloy. Ibubuto kita, huwag ka mag-alala. Pero kailangan tumagus ka muna sa pader. Ha? Huwag kang mag-alala, makukuha mo yung buto ko. Kapag ikaw ay tumagus sa pader at napatunayan mong anak ka ng demonyo, anak ka ng tatay mo, ha? Kaming lahat na nandito, ibubuto ka namin. Ibubuto ka namin. Kasi maraming single dito, kailangan ng chicks. Baka naman, sabi ng mga nagko-comment dyan ng mga walang single, wala daw po silang chicks. Gayahin ko yung manyakis. Tatakbunin ako ng senador. Ang aking plataforma, kapag ako'y nanalo ng pagkasenador, mamimigay ako ng babae. Pwede ba yun? Mamigay ng babae? Ha? Siguro pwede yun. Tuloy natin. Bakit po straight PDP laban? Bakit? Para makalaya ka dyan. Gusto mong straight daw iboto yung PDP laban para matulungan si Kibuloy na makalaya dyan at mapasawalang bisa yung kinakaharap niyang mga kaso ngayon. Yun kasi yung purpose dyan. Tama talaga ako. May tama ang mga dotae. May tama sa utak. Ballpoint man, nakainom ka ba? Yes! Iinom pa lang ako mamaya ng banayad whiskey. Kasi may birthdayhan dun sa kabila. Makitagay-tagay tayo dun. Kaya nga nagmadali ako mag-live. May tagay pa dun mamaya. Ay sus, Ginoo. Banayad whiskey, pulutan ng vibrator. Umupo sa kama, nagpamassage na. Sige, tuloy. Okay. Parang sama ng tingin mo sa akin. Para tuloy-tuloy po ang aming mga advokasya. Parang tuloy-tuloy daw po yung kanyang paglaya. Yun yung dahilan dyan. Huwag mo na kami bilugin pa. Walang kukontra, walang kakalaban. Walang kukontra sa kanila, walang kakalaban. Sila yung bida, sila yung batas. Katulad sa panahon ni Digong, di ka pwedeng kumontra, di ka pwedeng lumaban, ha? Bawal kang lumaban, bawal
Bawal kang lumaban, walang pwedeng kumontra. Sila yung batas, sila yung hari, sila yung manyakis. Sila yung may hawak ng controller. Tama? Kami pong lahat nagkakaisa riyan. Kayong lahat nagkakaisa, fake news ka. Bakit? Bakit yung mga si Baste, binabanatan si Bongo? Asan yung pagkakaisa dun? Tapos sabi ni Sara, may tampuhan pala sila ni Digong. Asan yung pagkakaisa dun? Walang pagkakaisa. Ang PDP, walang laban. O PADAPA, walang laban. Pagkatapos, siguridad pa rin ito ng ating Vice President na pinag-initan ng mabuti. So ibig sabihin, pag pinag-initan ng mabuti, meron ding pinag-initan ng hindi mabuti. Meron ba ganun? Kung pinag-initan ng mabuti, mabuti yun. Paano kung pinag-initan ng hindi mabuti? Uy, ballpoint man, piluso po ka. Hindi. Nagtatanong lang. Diba? Baka may pwede ba yun? Pinag-initan ng hindi mabuti? Teka lang. Comment nyo nga, may ganun bang word? May ganun bang salita? Sige, talay. Kita ninyo, ini-impeach ang isang Vice President. Nakakahiya nga eh. Ini-impeach ang isang Vice President. Proud sana ako, Bisaya ako eh. Diba? Bisaya ako. Alam mo yung nangyari? Isang Bisayang Vice President napa-impeach. Napa-impeach. Diba? Dapat maging proud tayo, pero kauna-unahang Bisaya na Vice President napa-impeach at kauna-unahang Presidenteng Bisaya nandun sa dahig nagpapahinga. Paano ako magiging proud niyan? Sus Mariusip. Sige nga kung pwede kang maging proud niyan. Mahirap po. Sa mga unfounded na mga akusasyon tulad ng intelligence funds, samantalang billion, trillion ang nilulustay ng mga nasa kapangyarihan. Eto kasi, patunayan nyo yung mga nilustay ng tinutukoy ninyo. Patunayan nyo, pero puro lang kayo salita eh. Pero itong administrasyon, pinatunayan nila na si Sara ay talaga manlulustay. Bakit? Confidential funds, may mga pangalan pa. May mga fake names, may mga totoong pangalan. May ebidensya. Kayo wala kayong ebidensya. Pinapatawag nga si Sara sa mga hearing. Halos ayaw magpakita. Hindi pupunta kung walang lawyer. Hindi pupunta kung walang lawyer sa tabi niya. Kung talagang matalino ka, matapang ka, nasa katotohanan ka, haharap kang mag-isa. Yung mga katanungan, ikaw lang dapat yung sumagot. Hindi ka asa sa mga nakapaligid sa'yo. Nangyarihan, wala namang mga pagtawag sa Kongreso upang ito'y imbestigahan. Ngunit hindi tinantanan ng ating Vice President. Kahit ako yung maging presidente ng Pilipinas, di itatantanan kung ikaw ay merong pagkakamali. Kasi idadaan naman sa tamang proseso. Tamang proseso, walang problema dun. Kasi kung ikaw, wala ka naman talagang nagawang kasalanan, wala kang nagawang pagnanakaw, hindi ka matatakot na dumaan sa tamang proseso. Pero duda ko lang, wait lang, maiba lang tayo. Di ba makapangyarihan Kikibuloy? Ba't di mo ipa-stop yung mga nanggigipit di umano kay Sara na sinasabi ninyo? Dapat pina-stop mo. Kayo na mga nanggigipit sa Vice Presidente. Ako na may-ari ng inyong kaluluwa. Ang hindi ninyo yan, tinantanan si Sara Duterte. Di ko permahan yung inyong kaluluwa dyan. Mami Presi, magandang hapon sa'yo. Di
ko talaga permahan yung inyong kaluluwa. Ako ang may-ari ng sanlibutang ito. Anak kayo ni Satanas. Pero ako may-ari ng kaluluwa nyo. Eh di sino Satanas? Ako yata eh. Putang ina. Ako pala yun. Ikaw pala yung may-ari ng kaluluwa. Tapos sasabihin mo sa mga tao, anak sila ng demonyo. Oh, anak kayo ng demonyo. Tapos kiniklaim mo, ikaw may-ari ng kaluluwa. Sinong tatay? Ikaw. Ay, nako Kibuloy. Ako'y naawa ko sa'yo sa kalagayan mo ngayon. Oo, talagang live BPM. Yes, live po ito. Live na live. Ma'am Guru ako, USA. Live na live po ito. Yung mga manunod natin, nalilito na rin, no? Kung live ba o hindi. Baka yung mga napapanood nyo po sa atin na mga replay, yun yung premiere. Na para din siyang live. Pero karamihan nun, mga premiere siya. Okay? Iba din yung mga uploads. Upang siya ma-impeach. Pag na-impeach po kayo, perpetually, hindi na kayo makapaglingkod sa bayan. Hindi na. Bawal ka na nga maglingkod sa barangay. Bawal na. Kahit anong sa gobyerno, katungkulan sa gobyerno, bawal ka na. Diba? Kahit nga magtanod ka, bawal ka rin eh. Kasi na-impeach ka na. Hindi na kayo pwedeng maglingkod pa. Perpetual po yan. O kaya, habang buhay, hindi ka na pwedeng pumasok pa sa paglilingkod sa bayan. Yan ang gusto nilang mangyari kay Vice President Sara Duterte. Di naman mangyayari yan kung si Sara walang panlulustay di umano na ginawa. Yeah? Ganon BPM. Yes. Kaya pag straight vote po kami sa PDP laban, ang boto namin ay siyam. Kailangan... Pag binoto nyo yung PDP laban, lahat iboto nyo yan. Goodbye, Philippines. Masisira po yung Pilipinas. Magkakalit-silitsi yung ating bansa. Kasi pag sinabi ni Kibuloy, up! Ipapa-stop ko yan! O, syempre, may power sila sa gobyerno. Kaya po si Kibuloy, malakas po yung loob magpa-stop. Bakit? Kasi, ang presidente noon, si Digong. Magkaibigan sila. Pag sinabi niya, ipa-stop mo ngayong ABS-CBN, hinulaan kunyari niya, sabi niya, ilang buwan lang ngayon, mapapa-stop na yung ABS-CBN na yan. Yung pala, nag-usap na sila ni Digong at plano talaga nila yun na ipa-stop at tanggalan ng prangkisa yung ABS-CBN. Tapos yung mga tangan niyang membro, palakpakan. Tingnan mo, may power talaga si Pastor. Kasi, napa-stop niya yung EBS. May power talaga. Hallelujah pa sila. Mga kulto naman. Kinain na lang sana ng luya yan. Yun po yung katotohanan dyan. Tapos, pagdating naman dun sa lindol, kasi nauna yung pagpapa-stop niya ng pagpapa-stop niya kuno ng ABS. Sumunod yung lindol. Kung tama ko, sumunod yung lindol eh. Siyempre, na-brainwash na niya yung utak ng mga Pilipino na may power daw siya. Sumunod yung lindol. Tapos yung lindol, pina-stop kuno niya. Yun, walang ebidensya yun. Kasi, gawa-gawa niya lang na yun. Kasi, naniwala po yung mga ibang tao doon sa pakulo niya na napa-stop niya yung ibang yung EBS, di ba? Tapos, sinunod yung lindol, siya daw yung nagpa-stop. Mali ka, Kibuloy. Diyan ka nagkakamali. Kasi ako, aminin ko na ngayon, ako yung nagpa-stop sa lindol. Sabi ko, lindol! Stop! Ang ina, naniwala agad sa akin yung lindol. Sino kayang nagsasabi ng totoo sa atin? Sino ba talaga yung nagpa-stop ng lindol? Ako ba o ikaw?
sabi ko doon, lumilindol ah. Nandun ako nun sa sugo. Lumilindol ah. Teka. Kaklaruhin ko lang to. Anong klase lindol ito? Kinaklaro ko po talaga. Baka lindol lang ng katabing kwarto. Hindi natin mapa-stop yun. May ginawa man silang doon, pluk-plukan. Oh. Yan yung gusto ni Kibuloy. Sabi ko, tangina iba. Hindi ito lindol ng lang, simple lindol to. Hindi ito lindol ng pagmamahalan. Lindol ito ng kalikasan. Oy, baka maniwala kayo sa akin Hindi po talaga ako nagpa-stop ng lindol. Ay, sabi ni Kibuloy, siya daw eh. Maniniwala ba kayo doon? Patuloy. Siyam na boto ng mga senador upang hindi po ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Kami po yun. Kayo yun. Feeling mo Feeling mo naman ibubuto. Press 1 po. Sa hindi bubuto kay Kibuloy, press 1. Sa hindi bubuto sa padapa, walang laban, press 1. Ngayon tayo magkaalaman. Sige, press 1 po. Sinong hindi bubuto sa PDP walang laban? At sinong hindi bubuto kay Kibuloy? Mag-press 1 na kayo! Ang daming hindi bubuto sa'yo, Kibuloy, Diba? Ayaw ka talaga nila. Hindi ka nila type. Kinakahiya ka nila, Kibs. Sorry Pasensya na Pero mukhang walang boboto sa'yo. Ang mga boboto lang sa'yo, yung mga tatanga-tanga. Tuloy natin. Wala pong magmamaliw. Straight tayo. Huwag na po kayong lumingon pa sa iba. Grabe. Wag na daw lumingon pa sa iba. Wag na daw lumingon pa sa iba. Sila lang daw yung dapat nyong tingnan. Uutusan kayo ng isang taong ito na nakakulong? Didiktahan kayo? Boto nyo yan. Kayo yung masusunod. Kayo po yung masusunod. Hindi itong tao na to. Wag po tayo magpapadikta. May sarili po tayong isipan. Number 1, abalos. Number 1, abalos. Nangunguna yan. Straight tayo. Kung mahal ninyo si Vice President Sara Duterte, ito sa hindi mahal, mangangampanya naman, mag-ano naman tayo. Manghihikayat naman tayo. Sa hindi mahal si Sara Duterte, wag ibuto ang PDP walang laban. Hindi naman namin mahal yan Diba? Mahalin niya muna yung mga Pilipino bago siya mahalin. Yung naputulan ng hinlalaki sa West Philippine Sea, wala nga siyang komento dun Diba? No comment siya. Straight po ang ating pagboto. Yun yung sinabi ni Kibulok Straight daw yung pagboto. Straight po tayo. Pag nakasalubong natin yung PDP walang laban, liko na po tayo. Wag na tayong umi-straight. Para magkaintindihan tayo dito. Wag na po tayong umi-straight pa. Liko na po tayo. Okay? So, ito mga pre, meron akong ipapakita sa inyo na isang video dito. Wait lang po ito. Panoorin po natin yung video ito. Natuwa na sana ako na may presidente tayo na Bisaya. For the first time, no? Duterte. At natuwa na rin ako na may vice president tayo na Bisaya. Anak ng dating presidente. Kahit ako bilang isang Bisaya noon, natuwa ako kasi for the first time yun Mayroong vice president, mayroong presidente ng Pilipinas. Kaso, ito yung nangyari. Kaso lang, nahiya naman ako sa pinagagawa nila. Palpak. For the first time, unang 9 na vice president sa Pilipinas ay si Sara Duterte. Bisaya, for the first time, unang na-impeach, Sara Duterte.
Paano po kami magiging proud dyan bilang isang Bisaya? Ako bilang isang Bisaya, dismayado ako kay Sara. Napahiya po tayo. Napahiya tayo. Sa totoo lang. Tapos anong kasunod? For the first time na may napunta mga ICC ng dating president na Bisaya, si Duterte. Ako po yung nahihiya. Ang gagaling kasi. Mga sinungaling. At gusto ng manira. Kasi gahaman sa posisyon. Mga gutom at ganit sa posisyon. Kaya gusto nilang magiging hari sa Pilipinas. Kaso, uli na. Nahuli mga kabarstugan nila. Kaya ay, huwag mong tawanan. Kapwa natin, Bisaya yan si Sara. At si Digong tinatawanan mo. Huwag naman ganun. nakakahiya namang ginagawa. Bisaya sana. Maging presidente. Kaso, nakakahiya naman. Diba? Sige, paano kami magiging proud ng mga Bisaya niyan? Sige. Papalakpak ba kami dahil si Digong nag-relax ngayon sa Dahig? Papalakpak ba kami dahil si Sara na-impeach sa kamera? At marami pang issue na kinakaharap ngayon? Diba? Nakakahiya. Ay nako. Ito. Sunod natin tong isang video na to. Ito yung pumanaw. Ito yung binaboy-baboy po si Pangulong Bongbong Marcos and then bumalik sa kanya yung karma. Pero matinding karma yung bumalik sa kanya dahil namatay po siya. Yung nang walang hiya kay Pangulong Bongbong Marcos, isa na pong malamig na bangkay ngayon. Ay, hindi ko alam kung nakalibing na, pero patay na po siya. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Nakalimutan ko. Hulaan nyo na lang kung sino sa comment section. Sa live comments natin. Okay. Ito. Yan. Kaganyan magsalita tungkol kay BBM. Ang sagot sino nga ito? Hulaan nyo. ko, si BBM nga, hindi nag-graduate sa college. Laitin nyo pa yung mga hindi nag-graduate, maliitin nyo pa yung mga hindi nag-graduate. Pero tingnan nyo yung nilalait nyo na sinasabihan yung hindi nag-graduate, Sandra Cam, yun nga pala, sinasabihan yung hindi nag-graduate, tapos kayo lawyer ka, di ba? Pero tingnan mo yung nilalait mo na sinasabihan mong hindi nag-graduate, naging presidente ng Pilipinas. Na ikaw na lawyer ka, andyan ka lang naninira. Yung sinasabihan mo, okay? Yung patay na po yan, binalita po ito eh. Patay na po ito. Binalita po sa mainstream media. Binalita po yan. Patay na yan. Kinontent ko nga ito nung isang araw eh. Ikaw na lawyer ka, minamaliit mo yung hindi nakapagtapos, tapos yung minamaliit mo na hindi nakapagtapos, nandun sa tuktok ngayon. Presidente ng Pilipinas. Pero ikaw, lawyer ka, anong nangyari sa'yo? Naninira ka na lang at nanghihila pa baba? Yan ba yung trabaho ng lawyer? Yan ba? Yes po, Ani, patay na po. Patay na po ito. And then, anong nangyari sa'yo? Dahil grabe ka makaatake sa Pangulo ng Pilipinas, namatay ka. Patay ka na ngayon. Kaya, rest in peace na lang po sa'yo. No, hindi naman po ako galit sa'yo, pero sana mapanatag yung kaluluwa mo kung nasan man yan ngayon. Bago lang ba namatay? Siguro may 1 linggo na po. 1 linggo nang namatay ito. Pero ayon sa pamilya, hindi naman sinabi na ng pamilya yung kung ano yung kinamatay. Basta namatay. Yan, banatan mo pa. Ito po yung mahirap eh. Ikaw na nakapagtapos, dapat ikaw yung mas maraming dito, laman ng utak at mahabang pasensya. Ikaw na nakapagtapos, dapat humble ka. Huwag kang, porkit nakapagtapos ka, lalaitin mo yan. Oy, di ka nakapagtapos. Ganun-ganin mo lang, di ba? Pero yung nilalait mo, presidente ng Pilipinas. Ikaw na nakapagtapos,
Nasaan ka ngayon? Kaya hindi po basihan na ikaw man ay nakapag-graduate o hindi. Huwag po tayo manlalait ng kapwa natin. Oo. Wag. Nakakahiya ka. Tuloy natin. Tumakbo pang presidente ang lintik. Walang hiya. Napakawalang hiya. Ano siya ba? Namatay siyang maraming galit sa puso at walang pagsisisi sa kanyang kasalanan. Napakasinungaling! Ano sinasabi nyo ng martial law ay golden years of my life? Hindi pa ako nakakalimot! Pangalawang Marcos ka na nilalabanan ko! Pangalawang Marcos na nilalabanan mo si PBBM, pero simula nung nilabanan mo yung pangalawang Marcos, dyan ka namatay. Hindi ka naman sinaktan. Wala, kusa ka lang namatay. Siguro sa sakit. Diba? Paano ka palalaban ngayon? Paano ka palalaban? Ganyan ka makapagsalita wala. Ang tao, isa lang buhay niyan. Pag namatay ka, wala nang balikan yan. Awa ng Diyos, huwag mong gawing tatlo! Alam ko naman mangyayari pag nanalo yan. Alakala nyo ba aalis yan? Hindi yan aalis! Hindi yan aalis! Kaya kailangan ngayon pa lang! Bakit ka ganyan magsalita tungkol kay BBM? Ang sagot ko, si BBM na, hindi na... Eto, wait lang ayan yan. PCSO board member whistleblower Sandra Cam pumanaw na. 8 days ago yung balitang ito. Ayan wala na po, patay na. So, ayan. Bigyan din po natin ng reaksyon itong kay Vico Sotto mga pre tingnan natin kung sino-sino itong mga nakapaligid ngayon po dito kay Vico Sotto. Okay. Struktura ng korupsyon ng administrasyong Mayor. Ang istruktura ng korupsyon ng administrasyong Mayor Vico Sotto. Alam mo ba, Pasigenyo, na 4 na paksyon ang nabuo sa loob ng ating Pasig City Hall sa pamumuno ni Mayor Vico Sotto? Sa pagsilang ng bagong administrasyon ni Mayor Vico Sotto, kasabay din nito ang pagpasok ng mga dayuhang mga pinagkakatiwalaan ni Mayor upang kumapit ng mahahalagang posisyon sa Pasig. Sa likod ng mga yan po maamo nilang mukha doon pala nakakubli ang masamang intensyon sa ating lungsod. So parang ang nangyari kay Vico Sotto mga pre, parang si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos, maganda yung niya, intensyon. Pero nakapaligid sa kanya yung mga demonyo. Siyempre, wala namang alam na si Pangulo, bakit niya paalamin yun kung anong kasalanan nito, Diba, anong mga nagawa nito. Siguro nagtiwala lang si Pangulong Bongbong Marcos, no? Pero karamihan po ng nakapaligid noon kay Pangulo ay mga talagang masasamang nilalang. Diba? Kaya nga tinawag itong bagong Pilipinas kasi kaibigan ka man niya o kamag-anak ka niya, basta nagkamali ka, talagang may kalalagyan ka. Tingnan nyo ngayon, unti-unti pong natatanggal yung mga masasamang nilalang na yun. Unti-unti pong nawawala sa paligid ni Pangulong Bongbong Marcos. And then ito si Vico Sotto, sana po itong mga nakapaligid sa kanyang may mga sabit, no? Wag niya po sanang baliwalain ito. Kasi ito po yung makakapahamak sa kanya. 'Di ba? Mapapahamak siya dito. Kung ganito man yung nakapaligid sa iyo, mga kampo ng demonyo, ay nako. Damay ka diyan.
Hayaan niyong ipakilala ko sa inyo ang 4 na paksyon ng mga makakapangyarihang individual na nagpapatakbo ng lungsod Pasig. Ateneo Circle, kinabibilangan nila. Ate Jeron Manzanero, ang City Administrator na tubong Quezon City. Ate Tomic Apacible, isa sa ating Executive Assistant to the City Administrator na nagmula sa malayong probinsya ng Batangas. Brian Wong, ang City Arlene Saking, shoutout to Disaster Risk Reduction Management Office Chief. Ang Joy Belmonte hands-me-down personnel na si Valerie Torres na inilagay ni Mayor Vico bilang Executive Assistant to the Mayor's Office. The Johnson New Era and Bulacan Pips, Johnson Villaruel, ang ating Executive Assistant to the Mayor's Office. Ang Ride or Die Tandem ni Mayor Vico Soto. Maurice Mikkelsen, Felipe Totoy. Camposano, also known as Pasig. Para sa pagbabago, Facebook page ang Executive Assistant 3 to the City Administrator Office. At ang mga dating kaalyado ng pamilya Eusebio na pinagkalulo ang ating lungsod sa mga dayo. Kapalit ang pera at kapangyarihan. Mga giting balimbing ng Pasig, ating... Sabi ni Ballpoint. Ballpoint, baka ma-fake news ka. Kasi yung namatay, si Sandra Cam. Yes po, si Sandra Cam po yung tinutukoy ko. Pero yung video ko, hindi po ba si Sandra Cam yun, yung doon sa video? Kasi, I think si Sandra Cam po yun eh. Wait lang i-check ko ulit. Wait lang. Oo. I-check po natin check natin dito sa balita. Wait lang po Ito. Nasa TikTok yung Ito. Ito po yung namatay Okay. Mahiya ka sa mukha mo. Hindi mo pera yan. Wala ka pang ipinakikitang maganda na hayop ka. Kasi ito yung nasa video Kasi itong nandito sa kabila, itong binigyan natin na reaction kanina. Same hairstyle lang naman I think siya naman to tingnan dito. Yun yung kanyang yun yung kanyang katawan, mukha niya, and then ito yung binigyan natin ng reaction. Ito. Yan. Nag-graduate sa... Then same silang naka sunglass. Eyeglass. Mahiya ka sa mukha mo. Hindi mo pera yan. Wala ka pang ipinakikitang maganda na hayop ka. Speaker Martin Romualdez, namimigay ka
Sabi mo, bilyon-bilyon ang binibitbit mo. Eto, grabe siya makabanat sa ating gobyerno. Tamo. Puro na lang ang ginagawa ng mga to, puro paghila pababa sa ating gobyerno. 'Di ba? Gusto nilang pabagsakin kasi gusto nila na sila ang nandun sana sa posisyon. Or kung hindi sila, gusto niya yung kanyang mga amo yung nandun sa posisyon. 'Di ba? Pero anong nangyari? Umubra ba yung panghihila nila pababa sa ating administrasyon? Wala. Okay? Kaya, alam nyo, itong mga ganitong klaseng tao, mga pre, kinakarma ito, namamatay po. Pag nagalit sa inyo yung Panginoon, mamamatay kayo. Ayan Ay, hindi yan. Ayan. Halos magkamukha naman sila. Blurred lang kasi yung video. Naghanap ako ng video na to na medyo malinaw. Wala na po Halos karamihan ng mga upload ngayon sa TikTok, malabo na po. 'Di ba? Ayan tingnan niyo po yung kaibahan. Ayan. Bakit hindi mo puntahan? Basta ang masasabi ko lang sa'yo, mananawagan po tayo na rest in peace na lang, okay? Nasaan man yung kaluluwa mo ngayon, sana, 'di ba? Sana, matahimik na. Pero ang tanong, kung ikaw ay may galit sa iyong puso, matatahimik ba yung kaluluwa? Matatahimik ba yung kaluluwa mo? Hindi. Diba? Hindi. Kaya good luck and congratulations. Hindi po tayo masaya Hindi po tayo masaya sa kanyang pagkamatay. Kasi sino ba naman yung tao na kahit kalaban mo pa yan, hindi ka dapat matuwa sa kanyang kamatayan? 'Di ba? Hindi. Pero, 'di ba? Nandiyan na yan wala na tayong magagawa. Hindi naman tayo si Kibuloy na kaya kang buhayin. 'Di ba? Hindi naman tayo si Kibuloy na kaya kang buhayin. Pero wag nating gayahin yung mga kulangot na mga tangang DDS na yan. Na sila po mismo ay pag namatay dito sa kabila, yung binaril na DDS vlogger. PBBM vlogger, binaril. Tuwan-tuwa po sila. Karma daw. Kalain mo yun. Patay na yung tao, sasabihan mong karma. Pero wag nating gagayahin yung mga ganung klaseng tao. Ha? So, ayan. Balik tayo dito kay Vico Sotto, mga pre. Bigyan po natin ito ng reaksyon. Okay. Asan na ba yun? Ba't kikibuloy na to? Wala. Wait lang po Ayan. Iisa-isahin sa ating mga susunod na araw ang partisipasyon ng bawat isang karakter tungkol sa malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan ng Lungsod Pasig. Stay tuned. Pero ayaw naman si Vico Sotto, may mga project naman. Oo. Pero parang yung mga taga-Pasig nakukulangan sa project na ginagawa ni Vico Sotto. At syempre, ang problema kasi dito, yung mga nakapaligid mismo sa kanya kasi talagang may yung di umano, itong assistant ni secretary ni Mayor Vico Sotto, muntik nang gahasain noong malapit na katrabaho ni Vico Sotto. Muntikan, hindi naman nagahasa, pero di umano, muntik na pong magahasa. At nireaksyonan po natin yan noong nakaraang mga araw lang. Wala pang, I think may 1 week na siguro. Binigyan po natin yan ng reaksyon. Oo. 'Di ba? So, yun yung problema. Yung mga nakapaligid talaga dito kay Vico Sotto. Kaya tingnan nyo, pansin nyo, marami pong ayaw ngayon kay Vico Sotto kasi, or pwedeng hatiin na rin kasi, dahil dyan sa mga anay na nagbida-bida sa gilid niya, sa mga nakapalibot sa kanya. 'Di ba? Rain! Ito! Ano po pagbasa niyan? Ito? Shoutout po sa'yo. Magandang hapon po. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Diba? Ngayon mga pre, eto yung pinakamatindi. Anong sinabi ni Digong dito?
sa video na ipapakita ko sa inyo ngayon, pinuri niya. Anong pinuri niya? NPA. Mabuhay daw po ang NPA.